Magandang umaga sa ating lahat, saan mong panig ng buong mundo. Mga nakikinig ngayon at nanonood, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Filipos. Tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila. Ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sinumang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan. At hindi makapapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbabawal mo sa lupa ay pagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahintulot sa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagnilayan natin bilang Romano Katoliko, sa mabuting balita ayon kay San Mateo, naririnig natin ang mahalagang tanong ni Jesus sa kanyang mga alagad. Sino ako? Isang tanong na hindi lamang para sa kanila, kundi pati na rin para sa ating lahat ngayon. Ang tanong ni Jesus. Tinatanong ni Jesus ang kanyang mga alagad kung ano ang sinabi ng mga tao tungkol sa kanya. May mga nagsasabing siya ay si Juan Bautista, si Elias, si Jeremias o isa sa mga propeta. Ngunit ang tanong ni Jesus ay personal. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Ang tugon ni Pedro, sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Ito ay isang pahayag na pananampalataya na hindi nagmula sa sariling kaalaman ni Pedro, kundi sa kapayagan ng Diyos Ama. Dahil dito, sinabi ni Jesus kay Pedro na siya ay mapalad at ibinigay sa kanya ang isang mahalagang papel. Ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan. Ang papel ni Pedro. Sa pagtawag kay Pedro na bato, itinatag ni Jesus ang pundasyon ng kanyang simbahan. Ipinagkaloob niya kay Pedro ang mga susi ng kaharian ng langit na may kapangyarihang magbawal at magpahintulot. Ipinapakita nito ang tiwala ni Jesus kay Pedro at ang kanyang tungkulin bilang pinuno ng simbahan. Sa ating pagmumuni bilang Romano Katoliko, ang ating pananampalataya ay nakaugat sa pagkilala kay Jesus bilang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Hindi
Ang pahayag nito ay hindi lamang dapat na nasa ating mga labi, kundi sa ating mga puso at gawa. Ang pagbigay ni Jesus ng mga susi kay Pedro, ay simbolo ng otoridad at responsibilidad. Ang ating simbahan ay itinatag sa patong ito ay may tungkulin na magpatuloy sa gawain ni Jesus sa pagpapalaganap ng mabuting balita, pagtuturo ng katotohanan at pag-akay sa mga tao patungo sa kaligtasan. Sa ating buhay, tayo rin ay tinatanong ni Jesus, sino ako para sa inyo? Ang ating sagot ay dapat na nagpapakita ng ating pananampalataya at pagkilala sa Kanya bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Ito rin ay nangangahulugan ng pagtanggap sa ating bahagi sa misyon ng simbahan at pagsusumikap na maging matapat na alagad sa ating pang-araw-araw na buhay. Sa atin naman, refleksyon sa kapistahan ng Apostol San Pedro at San Pablo. Ang kapistahan ng mga apostol ay isang mahalagang pagdiriwang sa simbahang Katoliko. Ipinagdiriwang natin ang dalawang pangunahing haligi ng ating pananampalataya, na bagamat magkaiba ang mga landas na kanilang tinahak, ay parehong naging instrumento ng Diyos sa pagtatag at pagpalaganap ng simbahan. San Pedro ang bato ng simbahan. Si San Pedro ang bato kung saan itinatag ni Jesus ang kanyang simbahan ay kilala sa kanyang matibay na pananampalataya at pamumuno. Siya ang unang kinilala na obispo ng Roma at ang unang papa. Sa mabuting balita, sinabi ni Jesus kay Pedro, at sinabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay titayo ko ang aking simbahan, at hindi makapanaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbabawal mo sa lupa ay pagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipinahintulot sa langit. Ito ay nagpapakita ng malalim na tiwala at responsibilidad na ipinagkaloob kay Pedro sa kabila ng kanyang mga kahinaan at pagkakamali. Si Pedro ay naging instrumento ng Diyos sa pamumuno at pagpalaganap ng pananampalataya. San Pablo ang apostol ng mga Hintil. Si San Pablo, bagamat hindi kabila bilang sa 12 orihinal na alagad ni Jesus, ay isang dakilang apostol na nagpalaganap ng mabuting balita sa mga Hintil. Ang kanyang konbersyon mula sa pagiging tagapag-usig ng mga Kristiyano tungo sa pagiging masugid na tagasunod ni Kristo ay isang patunay ng kapangyarihan ng biyaya ng Diyos sa kanyang mga sulat. Lalo na sa mga taga-Roma, taga-Korinto at taga-Galacia. Ipinahayag niya ang lalim ng misteryo ng kaligtasan at ang kalagahan ng pananampalataya kay Jesus. Ang kanyang pamana sa ating pananampalataya
Ang buhay ni na San Pedro at San Pablo ay nagbibigay inspirasyon sa atin na sa kabila ng ating mga kahinaan at pagkukulang, tayo ay maaring maging instrumento ng Diyos sa pagpapalaganap ng kanyang kaharian. Ang kanilang katapangan, pananampalataya at dedikasyon ay nagiging huwaran para sa ating lahat na magsusumikap na maging tunay na mga alagad ni Kristo. Bilang mga Romano Katoliko, ang kapistahan ng mga apostol San Pedro at San Pablo ay isang paalaala ng ating pananagutan sa pagpatuloy ng misyon ng simbahan. Tayo ay tinatawag na maging matibay sa pananampalataya tulad ni Pedro at masikasig sa pagpalaganap ng mabuting balita tulad ni Pablo. Hinihikaya tayo na gamitin ang ating mga talento at kakayahan upang maglingkod sa Diyos at sa kapwa at maging matatag sa ating pananampalataya sa harap ng mga pagsubok. Sa ating pag-araw-araw na buhay, naway maging inspirasyon natin ang halimbawa ni na San Pedro at San Pablo upang tayo ay maging tapat na mga saksi ni Kristo, handang magsakripisyo at maglingkod para sa ikalalago ng ating pananampalataya at ng buong sambayanan ng Diyos. Sa muli, sa Diyos ang papuri at